Pumapatak-patak po ang ulan ngayon dito sa lugar ko. At paksain po natin ang isang uri ng shell. Yung pong tinatawag na bikuyo. Iyan po. Noong tag-araw po, wala kang makikita na bikuyo dito. At nang mag-ulanan po, lumitaw sila. Ayan. At ang gustong-gusto po nila na kainin na yung mga yung po bang nabubulok-bulok ng mga dahon. Ayan. At yung isa po naman na bikuyo na natuyo na, ayan po yung kanyang bilog-bilog na puti, yan po yung mga itlog. Marahil po nang magtag-araw na, natuyo na sila, at ngayong madalas na ang pagpatak ng ulan dito, marahil po yung mga itlog na yan ang naging buhay at aktibo na mga bikuyo. Dalawa po ang variety ng bukuyo. Ito pong mga tilos ang puwitan. Ang tawag po sa amin ay hapon. At ang isa po naman ay yung malapad na bilog, light brown. Wala po akong nakikita rito na ganyang uri ng variety, pero po siya na yun sa mga malalamig na lugar, diyan sa mga puno ng saging, di yan po gustong manirahan ang mga bikuyo. Yan. Noong kapag may okasyon po pagdiriwang sa isang tahanan o sa nayon, ang isa po sa mga inihahanda ay yung karne o laman ng bikuyo. Yan po ang gustong ihanda. Yan. Parang proud na proud ka pa kapag ikaw ay may inihandang laman o karne ng bikuyo. Ang luto po riyan na ginagawa ay yung adobo sa gata, sa toyo, at ang iba pa po naman ay ginagawa ng sisig. Kadalasan po yan inihahanda kapag naglabas na ng agwa di pataranta dito sa amin, yung lambanog. Magkabanding po sila na gawing pulutan ang laman ng bukuyo. At ang masasabi ko lang po sa paghahanda ng bukuyo o mga kauri nila katulad ng suso, ng kuhol o bituo, yung tawag namin dito sa nayon, ay lutuing mabuti, pakuluang mabuti, para yung mga itlog, yan yung mga nakikita po natin, itlog, ay malutong mabuti
at hindi magkaroon ng buhay. Kapag pinakulo ang mabuti, yung mga itlog nila karaniwan nasa puwitan nila ay mamatay na, maluto rin. Yung hindi po ba magkakaroon ng pagkakataon na mabuhay. Ito nga po, tagal ng tag-araw Aba nang mag-ulan na, madalas na ang pagpatak ng ulan. Biglang nagkaroon ng mga bikuyo. Marahil yung mga itlog na ito nila ng bukuyo ay nagkaroon ng buhay. Napakabilis po nilang lumaki. Lalo na saganang-sagana sila sa mga tuyong dahon. Kaya po napakalinis niyang bukuyo Yung mga kauri nila, dahil ang kain nila yung mga organic May isa pong pangyayari sa Nueva Ecija. Nabalita po yun. Isang mag-anak doon ang nagtataka kung bakit sila pumapayat. At nang kumonsulta, nakita sa x-ray, sa ultrasound, na may isang hayop na kumakain sa kanilang mga baga at iba pang internal organs. At sa pag-aaral ay maaring yon ay itlog ng mga shell. Maaring Nueva Ecija, mga suso o bituo na kanilang kinain. Marahil kinilaw o niluto, hindi masyadong napakuluan, yung itlog nagkaroon ng buhay sa loob ng kanilang katawan. Hindi ko po sinasabi na wag na kayong kumain ng mga shell. Hindi po ito isang pananakot. Ito po isa lamang paalala para hindi natin maranasan ang isang pangyayari na naganap sa Nueva Ecija. Lutuin po natin, lutuing mabuti, pakuluang mabuti para yung mga itlog ng mga shell, ng suso, ng bituo, ng tahong, yung kanilang itlog ay maluto rin at hindi magkaroon ng buhay sa loob ng ating katawan. Ang pangyayari po namang yun ay masasabing rare cases, isolated cases, pambihira po. Pero iba na rin po yung nag-iingat. Uulitin ko, hindi ko sinasabi na huwag na kayong kumain ng mga shell. Ito po ay isa lamang paalala upang hindi tayo matulad sa isang pamilya sa Nueva Ecija na nagkaroon ng ganitong pangyayari. Kumain po tayo ng mga shell, ng bikuyo, ng tahong, ng suso, ng kuhol. Subalit, lutuin po nating mabuti. At yan lang po ang aking masasabi sa mga uri ng shell tulad ng bukuyo. Salamat po sa mga pagpatak ng ulan na nararanasan natin ngayon dito sa aking lugar, dito sa Kalunsuran. Mapagpalang araw po. At sana itong mga itlog na ito ng bukuyo ay matunaw, mapainitang nating mabuti at hindi matulad sa isang pangyayaring naganap
sa isang pamilya sa Nueva Ecija.